Magandang hapon mga kabay. So ito yung pangatlo ko na estimate mga kabay. Pangatlo. DWD024, 1/2 capacity ng DeWalt. May hammer po ito, may reverse, tsaka may forward. Ayan. So yan mga kabay, sasaksak po natin. So wala po siyang power mga kabay. So yan, naluwagan ko na po ng yung screw nito mga kabay. So bubuksan na po natin. Ayan. So wala po siyang power. Tapos yung kanyang carbon ay hindi na po talaga yung carbon niya. So titesterin natin mga kabay kung bakit. Tingnan natin sa cord. Yung cord niya nga pala mga kabay, maiksi na lang. Dinugtungan ko na lang po yan para masaksak natin sa kuryente kung merong power. So titester natin yung kanyang hindi nakalagay sa ano mga kabay yung tester natin. Ayan. So yan mga kabay, meron pong power yung tester natin. Ayan, pumapalaw po siya. So tester natin sa kanyang cord. So yan mga kabay, yan meron yung kulay brown, yung blue. So meron din mga kabay. So buo po yung cord niya, pero i-estimate ko na po yan dahil yung cord niya mga kabay ay ayan po, maiksi na lang. Tapos sira din po yung cord protector, tapos ang dami na pong punit yung kanyang cord. So i-estimate ko po yung cord niya tsaka cord protector. So dito na tayo mga kabay sa kanyang brush holder naman tayo. Ayan. So titest pa rin natin. Ayan. So dito sa carbon niya mga kabay, ayan. So meron po, ayan. Wala pong problema dyan. Pero papalitan din po yung carbon. Ayan, kung mapapansin nyo po, yung carbon niya ay hindi na po yung original niya. Ayan. So tanggalin na lang natin ito mga kabay. Ayan, titesterin natin para makita natin ng maayos. Ayan. So ayan po yung wiring ng 024 mga kabay. Ayan, papakita ko po sa inyo. Ayan. So ito po yung brush holder. Ayan, dalawa. Isang galing sa field coil papunta ng reverse. Ayan, isang galing din sa field coil papunta din sa reverse, kabila. So lagi yun silang salisi. Ayan, ito yung field coil, brush holder. Ayan. So salisi po sila lagi mga kabay. Ayan. Isa sa brush holder, isa sa field coil. Yan po yung connection ng field coil. Ayan. Papuntang reverse yan po. Ayan. Tapos isa din sa field coil, isa naman sa brush holder. Ayan. Ayan, kung mapapansin nyo mga kabay, ayan. Ito po yung nanggagaling sa brush holder, yung kulay itim, sa field coil. Ito naman yung sa brush holder. So yan po yung magka-partner. Ayan, sa kabila naman mga kabay, ganun din. Ayan, ito po yung nanggagaling sa field coil. Ito naman po yung brush holder. Ayan, yan po yung connection sa reverse forward. Ayan. Tapos, yung dalawang natitirang wire na galing sa field coil na mahaba, dito po yan nakakabit. Ayan. Ito po. Yan. Itong puti ay itong itim. So, nakadirekta po siya dito. Ayan. Tapos, yung puti naman nandito. So, ito po yung nag-on off. Ayan. So, kung mapapansin nyo mga kabayan, titesterin natin yan. Tingnan natin kung buo yung switch. Titesterin natin dito. O kaya dito, pwede na rin dyan. Ayan. So ayan mga kabay, mapapansin nyo. Ayan.
Pag pinisil ko po ay gumagana po yung switch nya. Ayan. So buo po yung switch. Yung field coil naman mga kabay, titest natin. So unahin natin yung sa itim. Tsaka dito sa itim. So wala siya dyan. Lipat tayo dito sa isang puti. Ayan. Baka dito yung connection nya. So yan, dito po siya. Puti sa itim. Dito naman tayo sa puti, sa nanggagaling sa switch, tsaka isang itim na papunta sa brass holder. So yan mga kabay, buo. So buo po yung brass holder niya mga kabay. Ang problema po nito ay tawag nito. Ang problema po nito mga kabay, yung brass holder niya. Ayan. So ayan mga kabay, hindi po pumapalo yung sa brass holder. Yung kabila po. Tingnan natin yung kabila. So ayan mga kabay, buo po yung kabila. So ang sira po niya mga kabay, ito po yung kabilang brass holder. So dito lang po yan napuputol mga kabay. Tuturo ko po sa inyo para kung sakaling meron kayong ganitong unit. Kapag di po siya nagana, na-tester nyo yung field coil, buo naman, armature buo. Carbon, okay naman. Pero yung carbon dito mga kabay, hindi okay. Ito po yun. Yan. Kung mapapansin nyo yan, babaklasin nyo lang yan, tapos ikot nyo siya uli, gagana po yan. Pero ngayon mga kabay, i-estimate ko yan. Para balik sa safety. Ito kasi mga kabay, ano to, para siyang fuse. Yan. Halimbawa kung tumaas bigla yung kuryente, ito lang po yung madadamage. Ito, yan, dalawa yan, may fuse. Pero ano to mga kabay, hindi siya di ba yung fuse, isang buo siyang ganun, nakadiretso. Ito mga kabay, tanso siya, inikot siya sa, hindi ko alam kung anong tawag ng kulay itim, parang hindi naman siya magnet pero kulay itim siya na parang plastic. Doon inikot yung tanso na maliliit. Ayan. So ang estimate ko dito mga kabay, brass holder, carbon brass, 3 meters cord, plug, tsaka bearing housing. Ayan. So ito po yung bearing housing mga kabay, medyo alog na po. Ayan. Tsaka maluwag na po yung kabitan ng bearing. Ayan. Kung mapapansin nyo mga kabay, lakas na yung palag. So magpapalit po tayo ng bearing housing, cord, 3 meters na cord, plug, cord protector, at yung brass holder. Yung field coil niya mga kabay, buo pa po. Ayan. Maganda pa po. Pati armature niya mga kabay, ayan. Okay pa po. Wala namang pong tama. Ayan. So yan lang po mga kabay. Hindi ko na po papakita kung paano buuin. Papakita ko na lang sa inyo mga kabay kapag in-approve ng customer. So yan po yung estimate ko sa DWD024 non-DeWalt na hammer drill. Ayan. So yan lang mga kabay, maraming salamat. Bye-bye.